Hindi magawa ni Emily na alisin ang kanyang mga mata kay Neb. Natatakot siyang isang kurap lamang niya ay mawala na naman ito. Nasa main sala sila at nakaupo ang asawa niya sa mahabang sofa. Katabi nito si Maverick habang nasa isa pang sofa si Auntie Diane. Nakatayo naman sa gitna ng sala si Uncle Raul. Nakapamulsa ito at seryoso nakatingin sa nagpapaliwanag na si Neb. Maayos na ang itsura ni Neb at nakapagpalit na rin ng damit. Nakatali ang humaba na nitong buhok at kaagad na nakapag-ahid. Siya pa mismo nagparigo sa kanyang asawa. Lahat yon nagawa niya sa kanyang asawa sa loob lamang ng isang oras. At sa loob ng oras na ginagawa niya yon, di niya napigilang mapaiyak. She cannot believe that she again was doing what she loves doing for her better half. Muli niya tong nahawakan at naramdaman. Walang pagsidla ng kanyang kaligayahan. Kaagad niyang tinawagan ang Kuya Mavi niya kasunod si Uncle Raul at walang isang oras nakarating ang mga ito sa bahay upang siguraduhin kung totoo nga ang ibinalita niya. Parehong nagulat ang mga ito. She was still in real surprise, happily surprised, kaya gano'n na lang ang pag-alo sa kanya ni Neb. Mahigpit na naging pagyakap nito sa kanya at pilit siyang pinatahan. Paulit-ulit ang pagkasabi nito sa kanya ng, "I'm sorry." She was standing behind her excited aunt. Mahigpit ang hawak sa upuan. She was still shaking. Mataas pa rin ang adrenaline niya kahit ay ilang ulit niyang pinahinahon ng sarili. Mabuti at naagapan ng pacemaker niya ang aktibidad ng puso niya dahil kung hindi, marahil kanina pa siya nawala ng hininga. Masyadong mabilis at sadyang wala sa hinagap niya ang mga pangyayari. Kahapon lamang nanalangin pa siya na sana'y makabalik ng asawa niya. Ngayon, nasa harap na nila ito at nagpapaliwanag. "Cuz, is it true? Oh my God!" Tinig yon ni Mayton na mabilis ding nilingon ang gawin ni Neb. "Totoo nga." Nilapitan niya si Mayton. Di niya maintindihan na sarili kung bakit di niya magawang lumapit kay Neb. Kabang-kaba siya ng mga oras na yon at tila ang pinsan niya ang kailangan upang may makapitan. "Okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Mayton sa kanya. Mabilis naman siyang tumango sabay hawak sa kamay nito. "Bakit hindi mo siya lapitan?" "Nakakailang." Tila maluluhan niyang sagot. "Ellie," anong pinsan niya. Sabay nilang nilingon ang kanyang asawa. "Wala talaga ako matandaan. The only thing I remembered is I'm leaving from a house. Parang ito yung bahay na yun. Tapos bumaba ako ng kotse, that's it. Bigla nasa kalye na ako." Narinig nilang kwento ni Neb. "Ano? Wala kang maalala sa nangyari sa'yo?" Si Mayton habang nilayuan siya at lumapit kina Neb. "Yes," sagot ni Neb at nakita niyang tinitigan nito ang pinsan niya. "Sino ka?" "Wow!" Gulat na bulalas ni Mayton. "Don't play games, Neb." "I am not playing games." Agap ni Neb sabay sa punot sa sarili. "Maniwala kayo, wala ako matandaan sa nangyari sa akin. Bigla na lang isang araw nagising ako, nasa kalye na ako. Nung una hindi ko matandaan kung anong pangalan ko. The only name I remember was Ellie." Pagkasabi nun, tiningnan siya ni Neb. Sumikdo ang puso ni Emily dahilan upang mapahawak siya sa kanyang dibdib. "Pero paano?" "Cuz," agap niya sa pinsan, tsaka lumapit dito. "Sa daan ko siya nakita, sa gilid ng ospital. Marumi siya, para siyang pulubi. Mahirap paniwalaan pero totoo." Tila hindi pa rin makapaniwalang tumingin sa kanya si Mayton, tsaka naupo sa sofa. Malakas itong nagbuntong hininga. Siya naman ay nilingon si Uncle Raul na tahimik sa pag-uusap na yon. "Uncle?" Nagbugay ito ng hangin saka tumingin kay Neb. "There's no other way to know what happened to you but to test you. Kailangan mong dalhin sa ospital, Neb. Baka may mangyari sa'yo prior sa memory loss mo. Pwedeng nahampas ang ulo mo or may nanakit sa'yo. Hindi natin alam. Ikaw lang sana ang makakasagot sa mga tanong. Pero ang sabi mo nga wala kang maalala." Tila nahihirapang umiling si Neb. "Marami akong hindi maalala. Hindi ko rin alam kung gaano na ako katagal na nawawala." 9 months, sabi niya. Muli siyang tinignan ng kanyang asawa. 9 months, 2 weeks, 3 days, and 4 hours until this minute?" Halatang nagulat ito. "That long?" "Yes, that long," si Maverick. "Okay," sabad naman ni Auntie Diane. "Everything is said. Ang mahalaga, ligtas ka, Neb. Aayusin natin to hanggang sa maintindihan natin kung ano talagang nangyari sa'yo. But for now, I think ang kailangan mo'y magpahinga. It's been a long journey for you. So long. You need to rest, sweetie." "Ellie, my darling?" "Yes, Auntie." Aniya at kaagad na lumapit sa kanyang asawa. Tumayo naman to at kaagad na umakbay sa kanya. She immediately felt his warmth. Di tuloy niya napigilang tugunin ng yakap ang hawak nito.
Tila nilipad lamang ng hangin ng kahit anong inhibisyon at pagkailang na naramdaman niya. Sige na kayo, pagtataboy ni Auntie Dayan sa kanila. Sumunod naman sila at sabay na silang umakyat patungo sa kwarto. Napalingon pa siya sa baba bago pa man makarating sa ikalawang palapag at nakita niyang nakatingin sa kanila sa Uncle Raul. She knew that look. Tila hindi to masaya sa pagdating ni Neb. She can sense it. Subalit wala siyang oras upang intindihin ang nasasaloob ng kanyang tiyuhin. Mas kailangan siya ng kanyang asawa. Unang nakapasok ng kwarto si Neb, kasunod siya at akma niyang isasara ang pinto nang bigla siyang hilahin ni Neb. Tinulak ng paa nito ang pinto papasara habang siya'y inagip nito ang kanyang bewang. Without any warning, he kissed her torridly. Nagulat naman mas mabilis na tumugon ang kanyang katawan sa ginawa nito. She just let him roar inside her mouth with his hungry tongue. I missed you so damn much, sweetheart. Puno ng darang ang tinig ni Neb. Nasa kanyang batok ang isa nitong kamay at marahan, ngunit tila kay init ang paghaplos ito doon. His other hand was playing in her waist, seizing it like cloth. Neb, aniya sabay pikit ng kanyang mga mata. Her misery of missing him was beyond words. Kulang salitang I miss you upang maintindihan nito ang pinagdaanan niya noong panahong wala ito sa piling niya. Muli siyang hinalikan ni Neb na malugod niyang tinanggap at tinugon. Umangat ng isa pa nitong kamay patungo sa kanyang leeg habang nasa bewang nito ang kanyang mga kamay. His lips were so smooth but ruggedly brushing through her mouth. Tila pumaloob sa kanyang kaibuturan ng halik nito. Ellie? Sambit nito sa pangalan niya nang saglit nitong iwan ang labi niya at walang kahirap-hirap na binuhat siya nito. Her legs quickly wrapped around his waist as he walked towards their bed. Tumigil to at nagpatuloy ang marubdob nilang paghalik sa isa't isa. They were like hungry for each other's breath. Let's take off our clothes, nainitan ako, he said huskily. Mabilis naman siyang sumunod kaya nang mailapag siya nito, papaupo sa kama, ay kaagad niyang tinanggal ang suot niyang tank top. Nahantad ang kanyang pangloob. Then Nob took off his shirt. Napasinghap na lang siyang muli nang masilayan ang matipunong katawan ng kanyang asawa. His close to perfection physique. Palibhasa physically active si Neb. He was a triathlon enthusiast for years. At dapat nga sasali pa ito sa isang kompetisyon bago ito nawala. Muli siya nitong hinalikan ngunit saglit lamang iyon dahil bigla itong yumuko sa harapan niya. He unzipped her pants and she just let him until he pulled off the pants, leaving only her, wearing only her tiny silk. Lovely, he said, and then his playful lips reached her stomach. She moaned in unbelievable pleasure. Gumapang ang labi nito pababa sa kanyang pusod. He licked her navel like a cold, tasteful ice cream. His tingling tongue swiftly indulged her into such desirable hotness. Lumakas ang kanyang pag-ungol at di niya kayang kontrolin ang pagkadarang niya. Neb, please. Himig nakikiusap na sabi ni Emily. Her husband was a humiliation for her desire. Sa lalong tumatagal na ginagawa nito, tila lalong nadaragdagan ng pagnanais niyang makanig ito. He moved lower that reached her thighs and the freshness between it. Babataas ang balikat dahil sa marahas niyang paghinga. She must control her breathing. Baka maubusan siya ng hangin sa ginagawa ni Neb sa kanya. He was putting her on a different high. Baka magdelikado siya. Huli niyang naramdaman ng ganoon nung una siyang angkinin ng kanyang asawa. It was their first night being married at walang itapon sa bawat sandaling kanilang pinagsaluhan. Every single second was paradise with him. She never felt dull, not until he got lost. Umangat si Neb at muli siyang sinil ng halik. It has urgency this time. She cannot take any longer. She needed him inside her or else she would be mad. Hinila siya nito patungo sa gitna ng kama. Humiga siya habang ito'y pumaibabaw sa kanya. Buwaba naman ang kanyang mga kamay upang tanggalin ang pantalon nito. Tinignan siya ni Neb at saka dahan-dahang ngumiti. You miss me, huh? Tila nanunodyo pa nitong sabi. Sobra. Sagot niya at inangat ang kanyang ulo upang abutin ang labi nito. Nasanagot naman ito. Kasabay noon ang paglalakbay ng kanyang kamay sa loob ng pantalon nito. She caressed his maleness that was hard like fighting stone. Narinig pa niya ang pag-ungol nito na tila nalusaw lamang sa pagitan ng mga halik. A moan of pleasure went from him. Lalo siyang ginanahan. Bumaba ang labi ni Neb sa kanyang leeg at pababa sa kanyang dibdib.
Sumabunot ang kanyang kamay sa buhok nito. She felt sexy rubbing his hair, long hair. Namamasa na yon dahil sa namumuong pawis. Ganoon din siya. Come with me, sweetheart. Pabulong nitong saad sabay napalipad ang tingin nito sa kaliwang parte ng kanyang dibdib. Your pacemaker. Sabi nito at hinagod pa ang may umbok niyang dibdib kung saan naroon ang pacemaker. Naalala mo? Nagawa pa niyang itanong. His lips stretched a smile. Pwede kong makalimutan lahat-lahat ng alam ko, pero hindi kailanman ang tungkol sa'yo. Ikaw lang ang nasa isip ko nung panong nawala ako. Tanging ikaw lang? Sweetheart, she was touched. Hinaplos niya ang pisngi nito. Kasunod noon, bumaba muli ang labi nito sa kanyang pisngi. He kissed gently but then it went to her temple, down to her earlobe, down to her neck, giving one great sensational feeling. Then his hands caressed her breast hotly. Parang naliyo si Emily sa kakaibang init na kanyang naramdaman. Oh, Neb, ani Emily, habang mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Those days of misery that haunted her faded. Nakita niya nang muli si Neb, kapiling niya na tong muli. Nagbunga ang kanyang pagtitiwala sa kanilang pagmamahalan. She was so happy. Hinawakan ni Neb ang kanyang mga kamay at dinala yon sa kanyang ulunan, pinaloob sa sarili nitong mga kamay. He continued caressing her, giving her tiny hot kisses. Nanlalamig ang pakiramdam ni Ellie, ngunit tila mainit ang kanyang paligid. She can take that moment like forever. Ayaw na niyang matapos ang sandaling yon kasamang nag-iisang lalaking tanging niyang pinaglaanan ng kanyang puso at kaluluwa. Namalayan na lang ni Emily na wala na silang ibang saplot, kundi ang kanilang init na siyang bumabalot sa kanila. Gumala sa buong katawan ni Neb ang kamay ni Emily. He sighed sexily and laughed softly. She knew Neb felt nibbled. I want inside you, Ellie. I'm coming. Biglang bulong ni Neb sa kanya, tsaka siya muling sinail ng halik. Emily felt more excited, then he moved her thighs apart, curving her to his entry. Please, sagod niya, kasunod ng isang tila paghagod ni Neb sa loob niya. Neb? Ana sa gitna ng singhap, muling pagdiniig ng kanilang pagmamahalan. He continued moving over her as he whispered his undying promise of love. Bakit nangyayari ito? Tanong ni Neb sa sarili. Mariin siyang pumikit at saka nagbaba ng ulo. Nasa veranda siya sa labas lamang ng kwarto nilang mag-asawa. Madaling araw at tulog na tulog si Emily. Bigla siyang nagising na makaramdam ng pananakit ng ulo at nang tuluyan niyang namalayan ang sakit ay tumindi ito. Hanggang sa pakiramdam niya, isasabog ng ulo niya. Kaya maingat siyang tumayo mula sa kama, saka tinungo ang banyo. He took a cold bath. Humigpit ang hawak niya sa railing habang nagbuga ng hangin. Masakit na masakit ang ulo niya, tila pinalo ng kung ano. He felt his head was bleeding inside. Kasabay nun, tila naguguluhan siya mag-isip. Ellie? Sambit niya na tila yun lang ang paraan upang mawala ang sakit na nararamdaman niya. Na parang si Emily labang nagpapakalma na nag-aalsan niyang kalooban. Nanatili siyang nakatayo habang nakapikit. Pinipilit labanan ang tila kuryenteng gumagala sa utak niya. Kailangang mawala ng nararamdaman niya. He must control the crack. Hindi siya makakapayag na manipulahin ang kung anumang sakit niya. Nakabalik na siya. Kapiling niya ng muli ang kanyang asawa. He was away for months. 9 freaking crazy months. At sa mga panahon yon, iisa lamang ang pinanghahawakan niya upang manatiling humihinga. Si Emily. Sweetheart. Anang tinig ni Emily kaya napamulat siya. Pasimple siyang lumunok sabay buntong hininga, saka lumingon habang nganitian ito. Hindi nito dapat malaman ang nangyayari sa kanya. Hindi ka makatulog? Tanong nito habang lumalapit sa kanya. Niyakap siya nito, and his body reacted quickly. He then wrapped his arms with his wife. Wala siyang suot pang itaas. Tanging towel lamang tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan niya. His wife was so damn pretty and alluring, wearing only the bedsheet. Naninibago lang siguro. Sagot niya at muling nakaramdam ng pagkirot. Palihim siyang umuwi. Sure ka na ba na okay ka lang? Wala bang masakit sa'yo? Panay tanong nang humarap sa kanya. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. I'm fine. No, alam kong may gumugulo sa'yo, kaya ka hindi ka makatulog. Sweetheart naman. Muli niya tong niyakap. Hinalikan niya ang ulo nito. I said I'm fine. Matagal na akong nawala, hindi ba pwedeng mag-adjust ako? Talaga bang wala kang maalala sa nangyari sa'yo? Natigilan siya sa tanong ni Emily.
Mabilis niyang pinag-isipan ang sagot sa tanong. Wala, kumalas ito sa kanya. Tiimtong tumingin sa kanya. Pero paano kung kausapin mo ko ngayon? Hindi ka nag-aalalang wala kang maalala. Bakit nakilala mo ko kaagad na makita mo ko? Dahil ikaw lang ang taing taong hindi ko kalilimutan. I can lose everything, Ellie. Wag lang ikaw. Neb, hindi ako mawawala sa'yo. Tila nagtakang bigla si Emily. Muli siyang natigilan, ngunit mabilis ding bumawi. I know, nagbuntong hininga ito. Hindi mo nakilala si Mayton. Paano nangyari yon? Umiling siya. Ewan ko. May mga tao o bagay na hindi ko matandaan. I can recall randomly but I know this house. But we have our own house? Agap nito. 2 buwan pa lang tayong nakalipat sa bungalow natin. Pero naglambing si Auntie kaya bumalik tayo. Plano natin 2 weeks tayo dito. Nakakadalawang araw tayo dito nang mawala ka. Wait, natatandaan mo ba na may business ka? Kumunot ang noon niya. He needed to be alert. I'm sorry, I don't. Kitang-kita niyang pagtataka sa mukha ni Emily. He felt frustrated, ngunit sinagot lang niya ang tanong nito. Autocab, Neb. Yun ang pangalan ng business mo. May partner ka doon, si Rio, best friend mo. Siya ba naaalala mo? He sighed. Medyo pamilyar sa akin ang pangalan niya. Hindi na to nagsalita. Nakatitig lamang to sa kanya. Inabot niya ang mga kamay nito. Don't worry, ako bahala sa sarili ko. Everything will be fine, okay? Di niya na hinintay ang tugon ni Emily bagkos, hinalikan na lang niya upang matuno na lang kung may protesta man ito. Naging abala ang sumunod na araw para kina Emily at Neb. Maagang dumating sa bahay si Inspector Valdez upang tanungin si Neb sa nangyari dito. Nagtaka si Neb na makitang inspektor, ngunit wala rin tong nagawa ng sabihin na niya kung sino ito. Partikular sa araw na nawala si Neb ang mga tanong ni Valdez. At tulad ng mga naunang sagot ni Neb, wala itong maalala. Paulit-ulit lamang ang mga sagot. Pati na rin ang ipakwento ni Valdez kay Neb ang nangyari habang nasa kalye. Walang naibigay na maayos ang kanyang asawa. Tahimik lang na nakikinig ng usapan si Emily. Nag-file siya ng leave sa opisina upang matutukan ng pag-alam sa kung ano talagang nangyari sa asawa niya. Hindi sapat sa kanyang nakabalik na si Neb sa kanya. Malaking hiwaga ang pagkawala ng alaala ng asawa niya. Nais niyang malaman ang totoong nangyari, ang tunay na dahilan kung bakit ilang buwan nang nawalan ang kanyang asawa sa kanya. Tumagal din ng 2 oras ang isinagawang interrogation at pagkatapos nagpunta naman sila sa ospital para naman sa check-up ni Neb. Ang kanyang Uncle Raul mismo ang asiste sa kanila at magkakasama nilang pinuntahan ang physician na titingin kay Neb. Sinagawa ang ilang test, ang blood at urine test upang malaman kung may ibang kondisyon na maaaring dahilan ng confusion ni Neb. Kasunod noon ay isinagawa ang CT scan. Mr. Viero, anang neurologist na si Dr. Archie Mendoza nang pumasok ito sa waiting lounge ng opisina nito. May hawak ito at marahil x-ray yun ni Neb. Tahimik nilang pinanood ang paglalagay ng x-ray film sa viewer. Katabi siya ni Neb samantalang nasa tabi naman din niya si Uncle Raul. Okay, ani Dr. Mendoza. Ginawa natin ang scan para ma-identify natin kung may stroke, may tumor, or may fluid na namuo sa ulo ni Neb. And as you can see, wala naman nakitang problema. Did you do the SPECT? Tanong ni Uncle Raul. Isa yung uri ng scan na makikita ang pagdaloy ng dugo sa utak kaysa kung anong itsura nun. Yes, we also did it. Mabilis na tugon ni Dr. Mendoza. What's SPECT, ani Neb? Lumakad si Dr. Mendoza na sinundan nila. Naupo ito sa couch. It is single photon emission. Yeah. Agap ni Neb na bakas ang pagkainip. Hinawakan niya ang braso nito upang pasimpleng sawayin. Ngunit tiningnan lamang siya nito. Saka maling tumingin kay Dr. Mendoza. Para saan ang test na yon? Sa ganong klaseng scan, malalaman ang error ng utak na hindi nag-function o hindi nagpa-function. Si Uncle Raul ang tumugon. And, siya man ay naiinip na rin. Wala namang nakikita kahit anong suspicious sa utak ni Neb, kaya walang dapat ipag-alala, ani Dr. Mendoza. Pero bakit hindi niya alam ang nangyari sa kanya? Tanong niya. That is still a question, Ellie. Kaya natin sinagawa ang scans para malaman kung napukpok ba o napahampas ang ulo niya. Kung meron bang clot sa loob pero wala. Pwedeng ibang dahilan ng memory loss niya? Like? Si Neb. Nagbuntong hininga si Dr. Mendoza.
Hintayin muna natin ang result ng ibang test na ginawa natin kanina, particularly your blood test. From there, we can make the necessary analysis. For now, let's do your physical test. Nagkatinginan silang mag-asawa. Halatang inis mula kay Neb. Hindi kasi nitong gustong magpunta sa ospital. Pakiramdaw daw kasi nito maayos naman ang lagay nito. Ngunit mapilit si Uncle Raul, kaya wala silang nagawa kundi ang sumunod. Kumilo si Dr. Mendoza patungo sa mesa nito at saka bumalik. May hawak tong folder ng muling naupo. I will be asking a few questions to Neb. Sabi nito at saka tumingin sa kanila. Napatingin siya kay Neb. Ellie? Si Uncle Raul. Sa labas na lang tayo maghintay. Don't worry, Ellie. Tatanungin din kita pagkatapos ito. This is only part of the routine. Napangating sabi ni Dr. Mendoza na makita ang pag-aalinlangan sa kanya. Okay. Sabi na lang niya, tsaka napilitang tumayo. Sumunod siya kay Uncle Raul sa paglabas ng opisina. Ellie, napalingon siya sa kanyang tiyuhin. Bantayin mo ang asawa mo. Mabilis na nagsalubong kanyang kilay dahil sa pagtataka. Bakit naman, Uncle? May sakit ba siya? Isang hindi maipaliwanag na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Hindi pa natin alam, pero nagpapakita na ilang sintomas si Neb na maaaring manifestation isang uri ng sakit. Pero Uncle, mukha naman siyang okay. Pwedeng nangangayayat siya kasi siguro ilang buwan din siya sakali. Pero bukod doon wala... Ellie. Pigil nito sa kanya dahil nagsimula siyang maging tila irrational or hindi pa man, in denial. May dahilan kung bakit hindi maalala ng asawa mo ang nangyari sa kanya. Hindi ko sinabing damdamin mo ang sinabi ko but you need to be observant. Ikaw ang nakakakilala sa kanya higit sa kanino. Ikaw una makakapansin kung may mga pagbabago man sa kanya. Any form of change from him could give us the answer. Pero sa ngayon, suspicion lang ang meron tayo. Napabuntong hininga si Ellie. Ano ba sa tingin niyong nangyayari sa kanya? Early signs of dementia or Alzheimer's can be seen. Ano? Di makapaniwalang sabi ni Emily. Suspicions pa lang naman. Dahil na kay Neb ang early signs, kaya nga kailangan nating obserbahan siya. Napailing ng ilang ulit si Emily. Hindi niya mapaniwalaan ang mga naririnig niya. Kasabay noon na puno siya ng pag-aalala para sa kanyang asawa. Lumayo siya kay Uncle Raul at naupo sa malapit na hospital chair. Sumunod sa kanya ang tiyuhin niya. You have to be strong, Ellie. Anito. Napaisip si Emily sa narinig. Alam niya kailangan niyang sundin ang sinabi ng kanyang tiyuhin, ngunit bakit tila nahihirapan siya? Lubhang hindi niya napaghandaan ang sitwasyon nila sa kasalukuyan. Hindi niya mawari kung paanong binigyan siya ng ganong pagsubok. Sila ni Neb. Uncle? Aniya at nilingon ng tiyuhin. Ellie, I'm sorry kung pinabigat ko ang loob mo. I'm just being honest. May mga bagay na nangyayari sa asawa mo at isa pa, naiintindihan ko. Agap niya at birit ng umiti. Ayaw niya mag-isip masyado ang tiyuhin niya. Ang tayong nais lamang nito'y tulungan silang mag-asawa. Noon bumukas ang pinto at lumabas mula doon si Neb. Kaagad siyang tumayo at nilapitan ng kanyang asawa. Napansin niya ang matalas na tingin ni Neb. Alam niyang hindi nito ay kinatawa ang nangyari sa loob. Okay ka lang? Tanong niya at kitang-kita ang pigil ng ngawin ni Neb. Nasili pa niyang pasimpleng sulyap nito kay Uncle Raul. Kailangan pa bang gawin yung mga test na yon? I'm okay, sweetheart. Hindi ba pwedeng tanggapin na lang natin na hindi ko talaga maalala ang nangyari sa akin? This is... Sweetheart. Aniya sabay hawak sa braso nito na makita niya ang kaburidohan mula kay Neb. We need to make sure. What for? Walang ngiting agap ni Neb sabay tingin sa kanya. Neb, si Uncle Raul. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang ang lumabas ay si Dr. Mendoza. Medically speaking, sintomas ang ipinapakita ng pagkawala ng memorya mo. It could be something hindi natin alam. Noon, tuluyang nilingon ni Neb ang kanyang tiyuhin.